Papasukin mo ako kasi nandyan na siya! Ayoko! Umalis ka na! Marahil kilala mo na ako at maraming salamat sa walang sawang suporta. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pinasa ng isa sa aking solid follower. Lingid sa ating kaalaman, sa probinsya, may isang halaman na halos lahat ng bahay meron. Ito ay ang puno ng saging. Matayog lang itong nakatayo sa likod ng bahay. Pero ayon sa mga matatanda, hindi lang daw basta halaman ang mga ito. May mga nilalang daw na gustong magtago roon kapag gabi, lalo na kapag makapal ang dahon at madilim ang paligid. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay ipinadala ng isa nating tagapakinig na minsan nang hindi naniwala sa mga pamahiin, hanggang sa may mangyari sa kanya isang gabi habang siya ay mag-isa sa bahay. Kung handa na kayo, patayin muna ang ilaw at isara ang pinto at makinig ng mabuti. Simulan na natin. Kuya Mid, lumaki ako sa probinsya, kung saan normal lang ang may mga puno ng saging sa likod ng bahay. Sa amin, 3 puno ang magkakatabi. Halos magkadikit ang katawan at parang iisang malaking anino kapag gabi. Bata pa lang ako, naririnig ko na sa matatanda. Hoy bata, huwag kang tumambay dyan, baka may aswang. Hindi ko yun pinapansin noon. Para sa akin, panakot lang yun para hindi kami gumala sa gabi. Pero may isang gabi na binago ang lahat ng paniniwala ko. Mag-isa lang ako noon sa bahay dahil nasa bukid ang mama at papa ko. May inaasikaso silang tanim at sinabi nilang babalik din agad. Sanay naman ako na naiiwan paminsan-minsan, kaya hindi ako kinakabahan. Kumain ako ng hapunan habang nanonood sa maliit naming telebisyon. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik na halos marinig ko ang sariling paghinga ko. Sa likod ng bahay namin ang 3 puno ng saging. Kapag may hangin, malakas ang tunog ng mga dahon nila na parang may bumubulong. Pero nang gabing iyon, kahit walang masyadong hangin, may naririnig akong kaluskos mula sa likod. Noong una, inisip ko na baka pusa lang o kaya kambing ng kapitbahay. Pero hindi huminto ang tunog. Paulit-ulit siyang naririnig, parang may gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Kinuha ko ang cellphone ko at tinutok ang flashlight sa labas. Sa unang tingin, puro dahon lang ang nakita ko. Pero may napansin akong kakaibang anino sa isa sa mga puno. Mahaba ang hugis nito at parang may buhok na nakalaylay. Akala ko, una ay natuyong dahon lang na nakasabit. Pero nang mas tutukan ko ng ilaw, nakita kong gumalaw ito. Dahan-dahan itong bumaba mula sa puno. Hindi siya bumaba na parang tao. Nakadikit ang katawan niya sa puno, parang butiki na gumagapang pababa. Maputla ang balat niya at ang buhok niya ay mahaba at magulo, halos tumatakip sa mukha. Ang mas nakakatakot ay ang mga mata niya, hindi kumukurap. Diretso ang tingin sa akin na parang kanina pa niya ako pinagmamasdan. Gusto kong sumigaw pero walang tunog ang lumabas sa bibig ko. Nakita kong ngumiti siya. At sa ngiting iyon, nakita ko ang mahahabang ngipin na hindi pangkaraniwan. Hindi iyon ngipin ng tao. Biglang namatay ang ilaw sa bahay. Nawala ang tunog ng telebisyon at nabalot ng dilim ang buong sala. Ang tanging naririnig ko ay ang pagaspas ng mga dahon ng saging sa labas. Mas malakas na ito ngayon, parang may umiikot sa paligid ng bahay namin. Pagkatapos ay may kumatok sa likod na pinto. 3 beses. Malinaw at mabagal ang bawat katok. Napatitig ako sa direksyon ng kusina. Walang ilaw, pero alam kong doon galing ang tunog. Pagkatapos ng ilang segundo, may narinig akong boses na mahina at paos. Sanwa. Hindi iyon boses ni mama ko. May kakaibang tono ito na parang gutom at nanghihina. Parang matagal nang hindi nakakakain. Napaatras ako habang nanginginig ang kamay. Sinubukan kong tawagan ng mama ko pero walang signal ang cellphone ko.
Doon ko naramdaman ang malamig na hininga sa likod ng leeg ko. Unti-unti akong lumingon. Nandoon siya. Hindi na siya nasa puno ng saging. Nasa loob na siya ng bahay. Nakatayo siya ilang hakbang lang sa likod ko. Mas malinaw ko nang nakita ang mukha niya. Maputla ang balat at may maitim na likido sa gilid ng bibig niya na tila bagong kumain ng kung ano. Amoy lupa at nabubulok na dahon ng hangin sa paligid niya. Ngumiti siya at mas lumitaw ang mahahabang ngipin niya. Napaatras ako hanggang sa matisod ako sa upuan at mapaupo sa sahig. Gumapang siya papalapit sa akin, hindi tumatayo ng maayos kundi parang hayop na sanay sa dilim. Ramdam ko ang lamig na dala niya habang papalapit siya. Nakangiti siya na para bang alam niyang mag-isa ako. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Hindi dahil nakita ko siya, kundi dahil alam niyang mag-isa ako. Parang matagal na niya akong pinagmamasdan. Parang matagal na siyang naghihintay ng pagkakataon. Napansin kong unti-unting bumabalik ang ilaw sa sala, pero mahina pa. Sa sandaling iyon, bigla akong tumayo at tumakbo, papunta sa kwarto ko. Isinara ko ang pinto at itinulak ang aparador para maharangan ito. Naririnig ko ang paggalaw niya sa labas ng kwarto, ang pagkaluskos ng mga paa niya sa sahig. May narinig akong pagkamot sa pinto, mahaba at mabagal, parang sinusubukan niyang buksan. Hindi kita sasaktan. Sabi niya sa mahina at paos na boses. Pero ramdam ko sa bawat salita niya ang kasinungalingan. Umupo ako sa sulok ng kwarto at niyakap ang sarili ko habang nagdadasal. Hindi ako sigurado kung naririnig niya ang dasal ko, pero napansin kong humina ang pagkamot sa pinto. Maya-maya, bigla itong tumigil. Tahimik ulit ang paligid. Ilang minuto akong nakaupo roon, hindi gumagalaw. Hanggang sa marinig ko ang boses ng mama ko sa labas ng bahay na tinatawag ang pangalan ko. Anak? Buksan mo ang pinto! Narinig ko rin ang boses ng papa ko. Dahan-dahan kong tinanggal ang harang sa pinto at lumabas ng kwarto. Wala na siya. Pagtingin ko sa likod ng bahay, nakita ko ang 3 puno ng saging na tila normal lang. Pero sa isa sa mga puno, may bakas ng maitim na likido sa katawan nito at parang may marka ng mga daliri na nakadikit sa puno. Kinuwento ko sa mama at papa ko ang lahat. Tahimik lang silang nakinig. Pagkatapos, sinabi ng papa ko na kaya pala matagal na niyang gustong ipaputol ang isa sa mga puno ng saging dahil may kakaiba raw siyang nararamdaman tuwing gabi. Kinabukasan, pinaputol nila ang 3 puno. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero ilang linggo pagkatapos, napansin kong may bagong tubo ng saging sa parehong lugar. Mas maliit. Mas bago ito. Pero tuwing gabi, kapag mahangin at tahimik ang paligid, may naririnig pa rin akong kaluskos sa likod ng bahay. At minsan, kapag napapadaan ako, pakiramdam ko may nakatingin sa akin mula sa likod ng mga dahon. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Kuya Mid. Alam kong hindi pa tapos ang lahat, pero kinakaya kong labanan ang takot bawat gabi na sasapit. Kung may makakanood ito, huwag niyo baliwalain ang mga maliliit na bagay kasi maaring nagdadala ito ng kapahamakan. Ingat sa inyo. Alam niyo, minsan akala natin pamahiin lang ang mga kwento ng matatanda. Pero may mga bagay na mas mabuting igalang at huwag basta hamunin. Kung may puno ng saging sa likod ng bahay ninyo, wala namang masama roon. Pero kapag may kakaiba kayong nararamdaman, makinig kayo sa instinct ninyo. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong hindi mo gugustuhing maranasan sa totoong buhay. Ako, si Kuya Mid. Mag-ingat kayo palagi. At tandaan, hindi lahat ng multo ay gawa ng dilim. Minsan gawa ito ng nakaraang hindi na maibabalik.